Ustedes peros callejeros. Paumanhin, senyora. Subalit ito'y grupo ng mga insurales. Kung maaari ay pwede kayong pumasama doon sa kabilang daungan. At sino ka upang ipasama ang isang katulad ko sa ubod ng ingay at kamangmangan ng mga Indio? La siento mucho, Doña Victorina. Paulita? Paulita! Paulita! Hindi ako nakipasok sa daungan ng Europeo upang makihalubilo ka sa nakakababa. Comprendes? Paumanhin. Ulit! Lo siento, Tio Victor. Revísame. Ayon si Abraham Ibanez, isang periodista mas kilala sa pseudonymong Benside. At kausap niya naman si Don Custodio. Siya ang Isa sa mga Pilipinong sumasang-ayon sa kaugalian ng Espanya. Alam ko. At sino ang babaeng katabi niya? Yan si Pepay, ang mananayaw ni Don Custodio. Sabi nila, kaibigan niya lamang. Ngunit alam naman ng lahat na ginagamit lang siya ng babae na yan para sa yaman niya. At buong akala ko, ang matatalino ay mayayaman. Mas mautak pa ang desperada kaysa sa may pera. si Padre Salvi. Oo na, oo na. sina Padre Sibila, El Cura S. Dominican, Padre Camora, ang Cura Paroko ng Tiani, Padre Irene, at si Padre Florentino na tiyo ni Isagani. Ikaw, Paulita, ha? Umayos ka. Hindi nga po, Tia. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Te prometo que. Padre Florentino. Bakit pa kasi ipinasama ang binatiling iyan? Tia! Ayan! Yung amigo ni Isagani. Sino? Siya? Di ko rin masyadong kilala. Sabi niya ang ngalan ay Basilio. Isagani, yun ba inyong kinanlan? Kalapit yan ng Kapitan General, si Simuon, isang payero. Ha? At hindi ko malaman kung bakit hindi pa naisip ng kahit sino. Pagbukas ng isang lulod na tuwid, wala sa pagpasok ng ilog, hanggang sa paglabas, dadaanan sa Maynila. Ito nga, gumawa ng isang bagong ilog na lulod at tabunan ang ating ilog sa Pasig. Di magkaaksya ng lupa at iikli ang paglalakbay. Mapigil ang pagkakaroon ng daong mababaw. Isang mo nakalang Yankee. Señor Simón, perdonar si Dio que no está conmigo. Si gastara mucho y tal vez rompa mas manos. Tuya, lo tienes. At ang pamabayad? May kailangan pa pang ibayad sa bilanggo. Ngunit, ito ba'y sasapat? Kung hindi sasapat, lahat ng bayan ay gumawa. At palitan ang 15 araw na sapalit ang paggawa. Subalit, kaguluhan naman ay Kaguluhan! Naging magsik baga ang bayang Ehipto minsan man. Naging magsik ang mga pilit na Hudyo. Nang laban na maawaing si Tito. Di ko akalain mahina pala kayo sa mga bagay na nasasabi sa kasaysayan. Mabago man ang balat ng ahas, ay ahas pa din. May sinabi ka? Ay wala. Basilio, Isagani, oras na para bumalik sa inyong nararapat na ikinakukulan. Maraming Opo, Tio. salamat, Father Florentino. Mukhang ginawa ka na naman bagong friend ni Cupido. Sinasabi ko sa'yo, siya na mismo ang papakasal. Buenos dias, amables señores. Basilio, nais kita kausapin ukol sa inyong proyekto sa Akademyang Wika Kastila. Mabuti naman ho, Kapitan. Ang mga guro at paaralan ay nakahandaan. Ngunit may posibilidad itong hindi maipatupad. Si Padre Sibilia ay nagsimula magsusyon. Paumanhin, ngunit hindi pa sapat ang aming regalo. Kabayong kastanyo, para sa inyo. Hindi ba't ito din ang inyong pangako? Ang katanungan pa rin ay kung saan kayo hahatak ng pondo, Ginoo.
Ang bawat isa sa amin ay handang maghulog ng sariling kwarta. Sa ganun ay mabuti. Ikabuti ito ng nakakarami. Na may nasa panalangin ko ang inyong tagumpay. Maraming salamat, Isagani. Hindi ko batid kung paano ka nakapagsalita. Ang ranggo ng Kapitan General sadyang mataas. Subalit, sino bang matatakot sa lakad niya na nakauka? Ako ba yung nagkakatuwaan? Maaari ba ako pumasali? Por supuesto, Senyor Simon. Ikagagalak pa namin. Pwes, habang wala pa ang mga barko, maaari niyo ba akong samahan doon sa bar? Salamat, Senyor. Subalit, hindi kami tumutiligsa ng anumang alak. Kunting serbesa lang ang aking inihingi. Padre Gamora na ka nagsabing masama. Ang puro tubig ang nilalaman, di ba? At maaari rin na kung puro tubig ang kanyang laman ay ikinabuti pa ng lahat na sadyang matigil na ang buluhan sa kanya. Kailan mangyayari ang kapabalaghang ito? Kami ay tubig at kayo apoy. Ang wika nyo, kami ay sang-ayon. Mamuhay tayo ng mahinahon, huwag patanaw sa sunod. Ngayon at magkababad. Kundi magtulong sa ilalim niyong biyasang dulo. Kailan mangyayari ang kapabalaghang ito? Ngunit ito nga ba'y kakaibang pangyayari o ang natural na kaayusan ng kalikasan? Oh, kaso de esto. Disculpe. Kumakailan, Isagani. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung tapang na yan upang sumagot mo yun. Lalo na kay Senyor Simon. Ang sa totoo'y kinakatakutan ko. Kapitan, ang aking pasasalamat, nakausap ka. Es un placer. Si. Ngunit, mahari ho ba kayong may tanong ukol sa kamatayan ng isang Ginoo na nangangalang si Crisostomo Ibarra? Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? Abay, sa aking kaalaman, Labing-tatlong taon pa iyon. Nang sa ganun ba, Ale? Doña Victorina nga, ano ba? Ang kanyang bangkay, nasaan? Abay napasama sa libing ng kanyang ama. Subalit hindi nga ba siya filibustero? Isang murang panlilibing, hindi ba? Sadyang hindi karapat dapat magkaroon ng marangal na libing. Huli! Huli, anak! Yatay kang bata ka. Surpresa pa nimo ko. Nakita ba nimo akong naparaog polo? hindi, basing ko lang ni Tano. Anong bata, wala yung kabalo. Ano naman paglawas? Wala ka na sakit. Tay, kada adlaw ko nimo, pangutanon og wala ko kada adlaw. Maghulat ba ako nga mapares ka sa imong ina o Lucia? Tansya mo ng bibig ko. Asa yung mga igsoon? Si Basilio, kumusta? Asa bar ka daw sila, kasama sina Isagani. Go bye! Sigurado na, lalaki niya. Parang di mo nga nakita nagdako ang lalaki. Sigurado ka lang naman na dito ka at... Why? Pinapangaral ko lang naman anak ko. Salamat, Lolo Celo. Ah! Si Tano! Baba mo yan! Diyan sa brisa! Sa aming bilihan mo! Itay!
Siguro. Alam mo namang darating ang araw na ito. At kailan pa nagbabayad ng mismo nagmamayari ng lupa? Sa 13 taon, papadya ka pa rin sa pagbabayad. Subayan na nililimos ko mga klube nang maiwasan ang pamimirwisyo. At matapilit niyo ba ako kung ngayon ayaw magbayad? Kung magsalita ka, na parang may karapatan ka sa lupaing ito. Lagi niyo tinataas ang buwis. Sino nga bang makakapagbayad? Sa ayaw mo, sa hindi, sa akin pa rin ang anak mo. At sa korporasyon ng lupang ito. Laking tuwa ko na sa aking hulihan. Makita kita na nasa tamang kaisipan. Ang tandaan mo, ligaya ang dala mo sa aking hilipisan. Lahat sila nakalimot. Tingin nila'y patay na siya. At kung alam lang ng matanong na periodistang iyon, ang tanging kailangan niya gawin upang mahanap siya ay tanungin ng lalaking may puting buhok. Una, si Padre Damaso. Ngayon, pati ba naman ako? Ano bang problema mo sa leeg? Gusto ko makita nagdurugo ito. Wala sa masyadong matabil ang bibig. Kung di po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay tramay sa akin kasama ng aking ina at tumulong sa paggatong upang mabigyan sila ng huling pahinga. Sino ako? Ibarra! Simon! Isang taong labis kong dinamdam ang kamatayan. Ngunit ang parehas na taong tanging nakakaalam na siya'y Ginoong Simon, isipin mo mabuti. Ako lamang ang tanging tao na maaari mong usapin ng totoo. Gusto mo ng totoo? Sige. Totoo. Nandito ako upang kumuha ng lakas at alalahanin ang kaibigan Yumao sa pakikipagsabit laban sa pangalipusta ng simbahan. Ginoong Simon, ang kabataan ay nag-aaral ng Espanyol upang pakinggan ang pamahalaan. At kailan naging wikang pambansa ang Espanyol? Isang wikang itatago lamang ang ating pagkatao at liberasyon. Senyor, At ano mapapala kung makapagtapos ka? Ano na ang sunod? Ayun lang ba yun? Kita mo ba malaya ang iyong bayan? Hayaan mo ba mabulok ang iyong nanay kasama ang bayan mo? at ano ang iyong gusto? Iukay ko siya at ipakita sa isang hukuman? Kung kailangan. Perdon? Hayaan mo ba ang sarili mong magtimpe sa sistemang sira? O saan ang tanging tagadayo ang nakaupo? Sabagay, mukhang isang katulad mo ay sadyang walang puso. Mukhang ang isang edukadong lalaking katulad mo hindi na nga naman nangangailangan ng ina. Ano nga ba ang mustisya? Kung sa mali tatahak, sa iba ako titingin. Maghihintay ako sa tapang mo, Basilio. Babalik ka rin. Tirik-tirik ng araw. Si Matang Lawin. Ayaw ba kasi bumitaw? Ano bang nangyari dito? Tingin atay may ginto. Tanim ay di biro, magapong nakayupo, di naman makatayo, di naman makaupo. Raso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawin, binti ko'y nanginginig sa pagkababad sa tubig. Magtanim, magtanim, magtanim ay di biro. Utusan ako. Kayo ang magbabayad. Magtanim ay di biro, magapong nakayupo, magtanim. Kung hindi kayo makakapagbayad ng 5,000 piso,
ang iyong ama ay mananatiling pagmamay-ari namin. Sakit. Hindi maaari. Sa unan ino, sino abala ang magkatipon sa impino? Ihabila kung base sa lakayin kita sa mga private. Basta mga armas. Abay, mas mahirap at lalo na puro sila tanong sa akin. Mas mabuti sana kung yung tao mismo nagplano ay naroon, hindi ba? Basta mong kalimutan. Naniligtas kita sa mga opisyal na nangihingi sa iyo ng pataw. Sige, Jigaw. Pinuutang mo lang din sila? Marami na may utang sa akin, kaya ka pa ba silang singilin? Meron pa binigay na resibo para singilin? Sa gayoy ako mismo ang haharap. O siya. Itago mo ang mga yan sa kahon at ilagay sa kumalig. Orang 喜剧想入先为先。Kapitan Tiago, alam niyo kung kailangan niyo kumain. Paano kayo gagaling? Sige na ho, at may pupuntahan pa ako. Tahan na. Sige na po, kahit isang kutsara lang. At alam kong medyo malaking halaga ito na Pera. At handa ko naman kung pagbayaran nito. Kung gaano man katagal ang kinakailangan upang sa bayad upang lamang maibalik ko sa iyo. Kung maaari, kinakailangan. Una sa lahat, Iha, di kailanman ako tumanggap ng babaeng halatang walang pananalig sa Diyos sa aking pamamahay. Biruin mo, pinutol mo pa ang pagdadasal ko para rito. Pauwihin, alam mo ba ang mga dasal sa Latin? Kita mo na, kaya siguro namin ang nagsalo. Hindi niya kayo tinuruan magdasal ng tama. At isa pa, hindi mo babatid ang balita. Ano pong balita? Basilio? Makinig ka sa akin mabuti. Mayroon pa akong 70,000 na ipamimigay sa iyo. Gumastos na mismo ako ng 3,000 piso upang mabilan kayo ng maliit na bahay sa San Diego para sa inyo ni Tandang Selo. Ngunit, Basilio, hindi mo na ito kailangan gawin. Ayos lang, mahal. Nangangako akong ako mismo ang mag-aangat sa inyo. Naisanla ko na ang aking mga alahas. Hindi ko na ito kailangan. Ngunit, gayon pa may isa akong hindi kaya isanla. Huli, dapat alam mo na rin iyang sila. Hindi! Hindi maaari. Ito na lang ang nagbibigay alaala sa akin na nalayan ka pa. Maniwala ka, Huli. Lagi mo akong nasa tabi. Hindi kita hayaang malipusta ni naman. At kung sa ganun rin ay, maibalik ko ang kabaitan ni Tandanselo sa pagtupkop sa akin na umusmus pa lamang ako. Aking iniiron. Iyon lamang ay ang maingay na bibig ni Sagani habang sinisigawan si makaraig na buwate si Tandanselo.
tahimik sa lahat ng saglit. Inihalis na namin si Tandanselo at nasa inyong bagong tahanan. Ligtas siya muli. Awitan ka ng awit ng pag-ibig na sakdal tamis. Tunghayan mo irog ang linaw ng pangit. I like it strong. Anong may tanong ka sa to? Kulay green siya. Ba amigo? I like it strong. Anong may tanong ka sa to? Kulay green siya. Ba amigo? Hanggang ngayon pa rin ba'y wala pa si Juanito Pelaez? Sabi ko sa inyo, kailan pa ba yung sumipot? Mabuti ka pa, Placido. Kahit na bigla-biglang umaalis ng klase at ganap na walang modo kay Padre Milon, dumadating pa rin. Sino nga bang gagalang sa gurong hindi kayang makakilala ng pagsusumikap ng estudyante? Kung sana'y si Basilio na lamang naimbita, abay sana'y nalasing at nabunyag ang mga lihim. Lihim? Abay, sa batang nawawala, sa monghe? Hindi nga pwede. Binabantayan pa nga si Kapitan Tiago. O siya. Ang importante sa lahat, natupad na din ni Don Custodio ang matagal na nating hinahin. Salamat, Benatinta. Saan ka ba nagpapasalamat, Sandoval? Sa paghatol ba niya na mapapasailalim ito sa korporasyon? O sa sa pagpapataw nito sa mga estudyanteng maniningil ng ambagan at abuloy? Paumanhin, Isagan. Ako isang abogado lamang. Ang inyong plano ay masyadong labag sa kalooban ng simbahan. Ayoko nang masyadong makabulabog. O dahil duwag ka galing sa simbahan ng inyong kita. Ang pansit lang. Ang siyang sopas na pinakamabuti. Kita niyo naman, Sandoval, ito ay gawa sa kabute, hipon, tiniping itlog, sotanghon, manok, at kung ano-ano pang hindi ko malaman. Bilang pamago, ihandog natin ang mga buto kay Don Custodio. Tingnan natin kung may panukala siya tungkol sa mga dito. Abay mapabutuman ay masarap pa rin. Ngunit sa dami ng pansit ay kahirap malaman ang ngalan. Pansit lang. Ito nga pansit insik upang maiba sa sadyang gawa rito. Patungkol kay Don Custodio, ay bibinyagan ko ng pangalang panukalang sopas. Meron tayong tatlong ulam. Ang una ay ang paborito ng mga inchik. Lumpia na puno ng baboy. Ay, ipatira si Padre Irene upang pasasalamat. Si Padre Irene ay hindi kakaon ng baboy hanggang hindi nag-aalis ng ilong. Wala ang ilong ni Padre Irene! Kailangan na senyor, kailangan. Kayo makabira patungkol sa mga praile? Baka makatulad kayo kay Ginoong Leeds. Para sa aking susunod na salamangka, ang ulo ni Imutis. Mamamatay, tao ka. Uy! Padre Salvi! At ang sumunod, Panyang Narimango. Alimango? Sino nagkipita ng mga praile? Tanan ka mo, takbo! Panyago Praile! Oh, kagalangan. Ako na ngayon ang nangangalaga sa kanya. At siyang pulso ay nanghihina. Mula noon, nagpakululong si Kapitan Tiago sa opyo. Ngayon kumalat na sa katawan. Bakit mo ba kayo naririto?
bibigyan kita ng isang senaryo. Ang una ay kung saan sasama mo ako sa isang realidad. Tulad ng pag-uusap natin noon, at tutulungan mo ko iangat ang taong bayan para rin sa iyong mismong kinabukasan. At ano yung isa? Iyong papatayan. Kapatid, hingin mo ang aking salita. Sa loob ng isang oras, magsisimula na akong magsikan. Bukas mismo ay wala ka ng universidad. Magpapagaling sa bansa ng mga nagpapahirap. Ulitin ko ang intensyon. Ang pag-iimagsik ay papapatiwakal. Ito ang natatanging pag-asa. Alam mo, hindi yan totoo, Ginoo. Ang karunungan ay walang kamatayan. Ang karunungan ay kapangyarihan. Tingin mo ba, mga praile, Emilio, no? Kapangyarihan ay kapangyarihan. Ang maniwala man sa iba ay basa-basa sa Espanya. Bigyan mo yan ng patunay. Total, para sa nating alam. Ikaw lang ang maaaring lumusap sa Santa Clara. Bumalik sa akin si Maria Clara. Si Maria Clara ay matagal nang pumanaw. Kapatid, magbiro na ganyan. Sabihin mo sa akin, nagsisinungaling ka ngayon. Ginong Simon! Hoy! Makinig ka sa akin. Wala tayong pasok ng isang buong silo. Inaaresto lahat ng kasalan natin yung kagabi. Nagsisiyasat ang mga gwardiya civil. Sa anong kadahilanan? Ewan ko. May sabi sila na may naglalagay ng kartel na nagpapakahulugan ng rebellion. Ngunit, bakit tayo? Di ko alam. Mabuti nga nakatakas ako eh. Umuwi ka na. Alam ba to ng iba? Oo, mukhang masaya nga si Tadeo at walang pasok. Salamat at hindi lahat ay naaresto. Yay! Walang pasok! At si Sandoval? Umuwi na rin. Ayaw nga makipag-usap sa atin eh. Ayaw madamay. Si Placido? Si Pelaez? Kailan ba nagkapakig yun? Kailangan ito malaman ni Makaraig. Basilio, wag! Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Wala po, senyor. Paumanhin niyo, senyor. Nakita niyo po ba ang aking kaibigan si Makaraig? Hintay kayo dito. Medvin! Ay, pasbol ako eh! Inaresto si Makaraig. Tiempo sin verlo. Buti ka pa, Kapitan. Kahit anong balat ko, kilala mo pa rin ako. Jesus. Patay na si Crisostomo! Naalala mo, pinilit mo si Maria Clara ang paksa sa iba. Ako? Naalala ko pa. Ha! Mga magandang alaala. Alam ko. Anak ni Damaso! Anak ni Damaso. Jesus. Bakit ang
hanggang ngayon, di pa rin ako nilalabas ni Kapitan Tiago. Siya lang ang may alam na wala ako sa gabing iyon. Nauna na yung iba sa atin eh. Kumalma ka, darating din siya. Buti ka pa, mapapala ni Padre Florentino. Tagal nga eh. Sinasabi ko sa'yo, pagkalabas ko dito, papakasalan ko si Paulita. Balita ko eh, papakasalan ni Paulita Gomez si Manito Pelaez. Nagsisinungaling ka, di ba? Binwersa ba siya? Napilitan ba siya? Oo, pumapayag ako. Maligayang araw nga naman. Halina't Paulita at ating paglingkuran ang iyong asawa sa kinabukasan. O akala ko ba? Ang papakasalan niya. Kailan ito nangyari? Bago pa magtago ng lahat. Bakit hindi niya ako papakasalan? Masyadong libero si Isagani. Baka mamaya, pag-ian ang pinakasalan ko, kung saan mapunta ang buhay ko. Natauhan ka rin. Sabi sa iyo, na kung magpapakasal ka, yun nakaaangat na. Hindi naman sa hindi ko minahal si Isagani. Ngunit sa pagpapasya dito, wala akong maisip. At nang isipin ko, ang relasyon namin ni Isagani at ang katayuan niya sa buhay. Di ko... Alam kong iniisip mo pa rin ang lahat. Pero kinakailangan ko sabihin sa'yo. Sinong tama? Maraming salamat po, Ginoong Simon, sa pagligtas sa akin sa pila. Kaya nasa ng kustodyo. Huli. Patay na rin siya. Masaya mabigat ng ganyang balita, di ba? Nagsisimula ang ating istorya nang malaman ni Uli na ikaw ay bilanggo. Humanap siya ng suporta mula sa iba't ibang tao. Di nga lang, walang ni isang kumipo. Kumanap siya ng tulong sa iba pa. Inalig si Uli sa tanging tao na alam niyang mayroong kapangyarihan. Hindi niya ginusto pumunta, pero kinailangan niya kasi nga mahal ka niya. Ngunit hindi ito magandang ideya. Si Padre Camora ay may ibang bakal. Isang malagkit na bakal. Sinubukan ni Uli na umayaw sa gusto ni Padre Camora. Nagpautang ako sa ama ni Pelaez para mabili ang bahay ninyo. Hindi ito bastang kasal lamang. Ito ang kasal na lahat ng importanteng mukha ay pupunta roon. Kakailanganin natin ng isang kakaibang kemikal. Ang tawag ay nitroglycerin, panlunas ng sakit sa puso. Ipapalibot ito sa buong bahay. At sa kasal, kailangan ng regalo.
Ano pa nga ba ang mas magandang palamuti sa bahay ng bagong kasal, kundi ang isang lampara? Isang pasabog ang magaganap. At habang nangyayari ang pista, dadalihin mo ang mga rebelde sa bahay ni Quiroga. Oras na marinig mo ang pagsabog. At oras na sasalakay ang mga rebelde sa Maynila. Kung tama ang tiyempo, babagsak ang buong korporasyon. Partido, ano pa ang ating hinintay? Ayusin nyo nga yun dyan. Pati din dyan. Senyor Simon, laking tuwa namin at nakapunta kayo. Maraming salamat, Ginang. Donya. Victorina, ayos kong magpasalamat sa mainit na pagtanggap. Ngunit, hindi na ako magtatagal pa. Ay, hindi ako makakapayag. Halina't samahan mo kaming sumayaw sa labas. Kailangan kong kausapin si Paulita. Basilio, hindi mo ko naiintindihan. Makinig ka sa akin mabuti. Ang bahay na yan ay sasabugat at sila'y mamamatay sa oras na sumindi muli ang lampara. Ano? Huwag ka nang tumuloy. Kailangan kong kuhanin si Paulita. Isagani, wag! Tonya, bitawan niyo na ho ako. Parang awan niyo na. Saglit, bigayan na ng regalo. Makisali ka. Sabi na may masamang bala ka eh. Kay ganda, hindi ba mahal? Si Senyora. Paulita, mahal kita. Alam mo iyon, huwag mo nang ituloy ito. Nangangako ako, bibigyan kita ng matiwasay na buhay at masayang pamilya. Walang katuturan ang sinasabi ng lalaking ito. Ipagpatuloy ang pista. Pati doon? Anong ibig sabihin ito? Anong nangyayari? Tignan nyo! Nalaglag yan kanina mula sa lampara. Manetes Efaris, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan, Sibila. Ito ang nakasulat. At sulat nga ito ni Ibarra. Ano ang ibig sabihin nito? Ayun ako dyan! Avance! Ungas! Ano pa ba ang ibig sabihin? Si Crisostomo Ibarra ay nabubuhay. Anong regalo ba ito, Simon? Teka, kung regalo to ni Simon, Kailangan pa ba ng malalim na pag-iisip, Padre Sibila? si Simon ay si Ibarra. Utusan mo ngayong mga Guardia Civil. Nanapin si Ibarra, ngayon din. Sa wakas, Takbo! Sibila! Ano ba problema niyo? Senyor, maring hinahanap na tayo ng mga Guardia Civil. Alam ko! Afuera! Pedazo de mierda! Pinuno, nangayo kong balita, nga sa Yora, kaayong pagbuto. Ano?
Patayin mo yan! Simonay tayo! Makibago sa akin at Simon? Sa klolo. Madre Florentino, huwag ka na mag-ingay pa. Simon, kailangan mo ng tulong. Dito ka lang. Ano ang gawin mo ay katapusan ko na. Hayaan mo ako mamatay ng payapa. Madre Florentino, hindi po na mga rebelde ay nire-rebelde sa akin. Hindi, ang rebellion. Simon! Crisostomo Ibarra. Juan Crisostomo Ibarra. Kapalin lang. Sa magandang buhok. At kabighan ng bigot. Naalala ko ba? Kung ako'y nasa Vietnam. Sino? Sa Maria Clara. Noon ay sabi nilang kalimutan ko na siya. Ngunit naririto ako para sa kanya. Hindi ko alam. Makakataas pa ba ako kasama niya? Kahit mula sa kamatayan, hindi ako sigurado. Alam mo ba, may mga tao sa mundo naniniwala na ang isang Diyos ay isang puno o isang tao. Tao ba si Jesus? Si Jesus ay anyong tao. Ang Diyos ay iba. Sa buong buhay niya at ministeryo, madalas gumamit si Jesus ng mga puno at kalikasan upang ihatid ang mga spiritual na katotohanan. Ang buto ng mustasa, ang puno ng igos, at iba pa. Kung paano ang puno ay nagbibigay ng handungan at kabuhayan, ang krus ay sumasagisag sa sakripisyo ni Jesucristo, nag-aalok ng kaligtasan, kapatawaran, at pakikipagsundo sa Diyos. Sinasagisag nila ang probisyon ng Diyos, ang pagpilit sa pagitan ng pagsunod at pagsuway, at ang gawaing pagtubos ni Jesus sa krus. Ang mga puno sa Biblia ay nag-aalok sa mga pananampalataya ng malalim na espiritual na mga aral tungkol sa pananampalataya, paglago, pamamunga, at pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Huwag mong bigyang hugis at personalidad ang Diyos kung di ka mananalig. Dahil ang pananalig mo ang kanyang importansya. Parang po si Maria. Mario, ba ako magpapisal, Padre? Sa gayo handa ako mamatay na handa sa kanya. Kung ang Diyos ay hindi tumatanggi kanino man, sino ako para lumihis sa pangaral niya? Sarong banggi sa higdaan, nakadangog ako, ninhuninin sarong gamgam sa luba ko. Katurugan, makukundi si mong boses iyo palan. Dagos ako bangon si sakuyang mata iminuklat. Kahit tong kadikluman ako nangalag kalat.
Isa kong paghiling pasiring sa itaas, simong lawog na hiling ko maliwanag. Pagbuhat ng ikaw ay aking inibig, ako ay natutong gumawa ng awit. Pati ang puso kong dati matahimik, ngayon'y dumadalas ang tibok ng aking dibdib. Isang gabing maliwanag, ako'y naghihintay sa inibig ko ng tapat na mamanglang ang puso ko. At ang diwa ko'y lagi nang nangangarap, malasin mo giliw ang saksi ng aking pagmamahal. Bituing nagniningning kislap ng talat liwanag ng buwan. 3, 2, 1, go. Patanong ang iyong gusto. Iukay ko siya. Three, two, one, go! Uy! Padre Salvi! 3, 2, 1, go. Ang awkward, te. Parang di mag-joke. Cotillion. May dila. Yak! Cotillion, 3, 2, 1, go. Lapit! Action. 3, 2, 1, go. 1K, pagawayan niyo 1K. 1K ni Mama. 3, 2, 1, go. Akin yung 1K ni Mama. Wala siyang sinabi. Akin yung 1K ni Mama. Akin yun. Akin yun. Akin yung 1K. Akin lang. Akin lang. Mas kailangan ko yun. Mas kailangan ko yung 1K. Go yun! Go! Ba't ikaw? Dapat ikaw! Dapat ikaw! Ikaw yung pinili ko! Ikaw! Ikaw yung pinili! Ikaw yung pinili! Uy! Ikaw ang magpapakakil! Okay, lights, camera, action. So ganyan. Aba, ay, teka lang tayo. 2, 1, go. 1, go. Simon! Hoy, ginagawa niyo dyan. Isaganit Simon. Tayo! Ang baho ka rin. Baho dyan, pre. Simon tsaka Isagani R34. 3, 2, 1, go. Saan ka nagpapasalamat, Sandoval? Sa paghatol ba niya na mapapasa ilalim ito sa korporasyon? 3, 2, 1, go. Maligayang Pasko!